Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga babiyahe para samantalahin ang long weekend, nagsisimula ng dumagsa sa mga paliparan. Mahigpit na seguridad, ipinatutupad. Seguridad sa mga bus terminal mas hinigpitan kasabay ng pagdagsa ng mga babiyahe pa uwi ng probinsya para sa long holiday. Senador Laila De Lima nahaharap sa panibagong disbarment complaint matapos madawit sa isyu ng iligal na droga at umano'y relasyon sa dati nitong driver at bodyguard. Kaso ng pagpatay sa magkapatid na si Loren at Petronio Rosales Jr. pinaiimbestigahan sa Philippine National Police. Muling pagbubukas ng investigasyon sa mga manikaso na extrajudicial killing sa bansa, isinusulong naman sa Senado. Posibleng pagpapatupad ng dagdag na buwan ng pensyon sa susunod na taon, pinaghahandaan na ng pamunuan ng SSS. Una sa ating mga balita, nagsisimula ng humaba ang pila ng mga pasahero sa bawat check-in counter sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagdagsa ng mga magbabakasyon ngayong holiday season. Ito ang balita ni Joan Nano. Unti-unti nang nagsisidatingan sa NAIA Terminal 3 ang mga magbabiyahe upang samantalahin ang bakasyon ngayong long holiday. Hinigpitan na ang seguridad na ipinatutupad dito kung saan dumaraan sa masusing screening at inspeksyon ang mga bagahe ng bawat pasahero. Nagsisimula na ring humaba ang pila sa bawat check-in counter. Sa pagdaya ng Manila International Airport Authority o MIAA, ngayong gabi ay inaasahang magsisimulang dumating ang bulto ng mga pasahero na babiyahe pa uwi ng probinsya, habang ang iba naman ay paalis ng bansa upang magbakasyon. Pinayuhan rin ng MIAA ang lahat ng mga pasahero na magtutungo sa airport na kung maaari ay agahan ang pagbiyahe upang makaiwas sa mabigat na trapiko sa paligid ng NAIA. Kaya naman ang ilang mga pasahero ay minabuti na magtungo ng maaga sa airport upang makaiwas sa anumang abala. Para po maiwasan yung siksikan din po kasi sobrang daming tao. So crowded, baka mali tayo sa biyahe. Ang flight kasi mamayang gabi pa kung wala namang hindi pwede na ipagpaliban pa kasi fully book lahat ng airlines. Sa ngayon ay naka-full alert status na ang buong NAIA, 24/7 na naka-duty at hindi pinapayagang mag-leave of absence ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Command at Airport Police hanggang sa matapos ang undas. Tiniyak din ng MIAA na nakahanda ang 4 na terminal ng NAIA sa pagdagsa ng mga pasahero na sasakay ng eroplano. Muli namang pinaalalahanan ng pamunuan ng NAIA ang kanilang mga pasahero na ingatan ang kanilang mga gamit at maging alisto laban sa mga kawatan na sumasabay sa bulto ng mga tao. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naglagay na ng ambulant tellers ang operator ng South Luzon Expressway upang mapabilis ang biyahe ng mga motorista, partikular na sa bahagi ng Calamba Toll Plaza. Mula sa SLEX, ito ang balita ni Sherwin Kulubong, live. Magandang hapon, Sherwin. Magandang hapon, June. Inaasahan na ng pamunuan ng South Luzon Expressway ang pagdagsa ngayong gabi ng mga sasakyan na magsisiuwian sa iba't ibang probinsya sa Norte at Southern Tagalog Region. Ayon sa SLEX, inaasahang magtutuloy ito hanggang Lunes dahil posibleng humabol sa bakasyon ang ibang mayroon pang pasok sa trabaho. Bunsod dito, June, naglagay na ng mga ambulant teller sa mga toll plaza upang mas mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Partikular sa mga toll plaza kung saan ay ipon ang volume ng mga sasakyan tulad sa Calamba, Ayala at Greenfield Santa Rosa Toll Plaza. Sa ulat ng SLEX, simula alas 6 ng umaga kanina hanggang alas 2 ng hapon ay 31 na ang mga sasakyan na nasiraan ng gulong, mechanical problem at nag-overheat. 10 namang mga sasakyan ang na-involve sa minor accident. Nagpapaalala naman ng SLEX Management yun sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Pinapayuhan din ng mga driver na magpahinga muna sa mga gasoline station sakaling makaramdam ng antok. Maaari naman tumawag sa SLEX hotline number 0917-687-7539 para malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa SLEX o humingi ng tulong sakaling magkaroon ng problema sa biyahe. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat mula sa South Luzon Expressway. Iigtingin naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang kanilang presensya sa pamamagitan ng checkpoint sa mga critical areas ngayong long holiday. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Sa ilalim ng Joint Task Force, magkatawang na magbabantay sa seguridad ngayong undas ang pinagsanib na puwersa ng polis at sundalo. Ipinapauna na ng otoridad na magpapatupad sila ng mas maigpit na seguridad sa mga public facility at iba pang vital establishments. Naka-alerto rin at nakahanda ang puwersa ng Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy bilang dagdag na suporta sa Unified Commands. Bukod sa mas maraming AFP at PNP personnel sa mga checkpoints, may nakahanda ring K9 units at explosive ordnance disposal teams sa mga possible entry at exit points sa urban centers. Ang Joint Task Force NCR ay maglalaan ng tulong sa mga motorista sa mga major roads sa South Luzon Expressway at North Luzon Expressway. Pinalakas rin ng Joint Task Force ang kasalukuyang peace and development activities para asistihan ang mamamayan, lalo na sa lugar na may mga sementeryo. Tiniyak ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya na ang mga sundalo ay nakahanda upang gabayan at tulungan ang ating mga kababayan, ngunit hinihiling nila ang pakikiisa ng publiko sa pamamagitan ng pagbabantay at pagkakaroon ng sariling kamalayan sa kanilang seguridad. Nananatili namang naka-full alert ang mga pulis sa Metro Manila. We are maintaining yung level 3 alert natin, meaning na meron talagang possibility, no? If although wala tayong information, but still we do not discount the possibility na talagang merong mangyayaring terrorist act dito sa Metro Manila, given na yung this is the seat of government. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Mga babiyahe sakay ng barko dumadagsa na rin sa mga pantalan. Mga pasahero muling pinaalalahanan na huwag magdala ng ipinagbabawal na gamit upang huwag maaberya sa inspeksyon. Posibleng pagpapatupad ng dagdag na buwan ng pensyon sa susunod na taon, pinaghahandaan na ng pamunuan ng SSS. Kaso ng pagpatay sa magkapatid na si Loren at Petronio Rosales Jr. pinaiimbestigahan sa Philippine National Police. Muling pagbubukas ng investigasyon sa mga manikaso na extrajudicial killing sa bansa, isinusulong naman sa Senado. Nagsimula nang bumigat ang daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Nestor Torres live. Magandang hapon, Nestor. Yes, June, magandang hapon. Tuloy-tuloy ngayon ang pagsikip ng trapiko sa mga toll plaza sa North Luzon Expressway, partikular sa Balintawak Toll Plaza northbound. Pasado alas 2 ng hapon nang magsimula ang mga sasakyan sa NLEX sa parting Balintawak Toll Plaza. Usad pagong na rin ang mga sakyan at hindi bababa sa 5 kilometro ang bigat ng trapiko. Dahil dito, bukas na rin ang 17 spare lane at 3 portable booth, bukod pa ang ambulant teller na iikot sa toll plaza upang mas mapabilis ang pagbabayad sa toll. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, posibleng tumagal ng hanggang mamayang alas 10 ng gabi ang mabigat na daloy ng trapiko. Payo ng NLEX, sa halip na dumaan sa Balintawak, mag-Mindanao Avenue na lang upang makaiwas sa mabigat na trapiko na nararanasan ngayon sa lugar. Sa buong maghapon, 2 ang minor accident ang naitala ng NLEX sa parting San Simon, Pampanga Toll Plaza. At yan ang ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Kasado na rin ang mga ipinatutupad na seguridad ng pulisya sa mga lugar na dadayuhin ng publiko sa Davao City at Cavite ngayong long weekend. Ito ang balita ni Janice Inhente. Handa na ang security plan ng Davao City Police Office para sa darating na long weekend. Aabot sa 2,600 police ang ide-deploy nila sa mga semeteryo at mga matataong lugar sa lungsod. Maglalagay rin sila ng assistance desk na may blinkers upang madaling makita kapag gabi. Babantayan rin nila ang mga paliparan, seaports at bus terminals na tiyak dadagsain ng mga tao. The liquor ban will be implemented during the said events, and we will want to remind the public also to refrain from bringing firearms and
any bladed and deadly weapon and other unauthorized items inside the premises of all public and private cemeteries. Tiniyak rin ng DCPO na nakahanda na sila sakaling dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa puntod ng kanyang ina sa Roman Catholic Cemetery. Kana every time muli diri si President na tay security plan para ana. And then magdepende pud mi sa iaspa na additional requirements sa PSG. Sa lalawigan naman ng Cavite ay mahigit 700 pulis ang ipakakalat ngayong long weekend. Aside from din sa deployment sa cemetery, siyempre dapat din i-secure natin yung mga dadaanan ng ating mga motorista. So may mga checkpoint diyan na i-establish, then magkakaroon din po ng mga police assistance centers. Nagpaalala rin ang pulisya sa mga magbabakasyon na mag-ingat sa posibleng pagsalakay ng mga magnanakaw. Pag-iwan yung bahay, siguraduhin na isara yun o kaya ipagbili nila sa mga kapitbahay nila para hindi po magiging biktima ng mga tinatawag na akyat bahay. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 20,000 pasahero naman ang inaasang dadagsa sa Batangas Port kaugnay ng long holiday. Alamin natin ang sitwasyon doon mula sa ating correspondent na si Vincent Octavio live. Magandang hapon, Vincent. Yes, June, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard sa Batangas Port dahil sa pagdagsa ng mga biyahero. Kaninang umaga ay in-inspeksyon ng PCG ang mga motorbangka upang alamin kung nasa kondisyon ang mga ito at pati na ang mga piloto. Mahigit 20,000 pasahero ang inaasahan dadagsa sa pantalan ngayong long holiday. Kaya naglagay na sila ng assistance center at first aid station sa loob ng port upang tumulong sa mga pasahero magkakaproblema. Hindi na rin magdaragdag ng mga sasakyang pandagat dahil sapat naman ang bilang ng mga ro-ro vessels at motorized bangka sa dami ng mga pasahero. Patuloy naman ang paalala ng PPA at PCG sa mga pupunta sa pantalan ng Batangas na huwag magdala ng mga pinagbabawal na bagay tulad ng baril upang huwag maabala sa inspeksyon. Inaasahan naman ng Ports Authority na mas bubuhos ang mga pasahero mamayang gabi hanggang sa araw ng linggo. At yan muna ang latest live mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Vincent Octavio. Simula bukas ng hating gabi ay bawal lang magpasok ng sasakyan sa Manila North Cemetery. Inabisuhan din ang mga bisita doon na iwasang magdala ng mga kontrabando. Mula sa Manila North Cemetery, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Magandang hapon, Roderick. Ako ng Manila North Cemetery para sa inaasang pagdagsa ng mga bibisita dito. Simula bukas ng hating gabi ay ipagbabawal ang pumasok ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo dahil sa inaasahang unti-unting pagdagsa ng mga tao. Naasahan ding aabot sa 2 milyon ang magtutungo dito sa Manila North Cemetery simula bukas hanggang sa Miyerkules. Papayagan pa ang mga libing at cremation hanggang bukas, ngunit ipinagbabawal na ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Naglagay na rin ang Public Assistance Center ang Manila Police District at nag-inspeksyon na ang mga pulis kanina. Namigay din sila ng pamphlet upang paalalahanan ang publiko sa mga bawal dalhin sa loob ng sementeryo gaya ng alak, baril at patalim, mga gamit pang sugat at mga loudspeaker. Simula kanina ay masikip na ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Blomen Street sa harapan ng Manila North Cemetery at inaasahang bibigat pa yan hanggang sa may A. Bonifacio. June? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Manila North Cemetery. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong magtayo ng government cremation facility sa iba't ibang lugar upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya sa mahal na gastos na pagpapalibing. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isinusulong ni Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe ang House Bill No. 135 o Accessible Crematories Act. Layo ng naturang panukala na makapagtayo ng mga government cremation facility na ang gagastusin ay sasagutin lahat ng pamahalaan. Na magkaroon ng bawat distrito ng krematorium na gastos ng gobyerno. Alam po niyo bakit? Napakalaki ang nauukupang espasyo ng mga sementeryo.
Ayon sa mambabatas, pangunahing layo nito na matulungan ang mga mahihirap na pamilya at mabawasan na rin ang pagsisikip sa mga sementeryo. Ayon sa isang may-ari ng punerarya, marami pa rin ang mas pinipili ang tradisyonal na paglilibing kaysa magpa-cremate. So ang gusto ng mga tao, makaraos sila na maayos naman, maganda naman ang kahinatnan ng paglibing ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kasalukuyan, ayon kay Pablo Alabata na may-ari ng St. Paul Bernard Memorial Chapel, nagkakaroon na rin ng pagbaba sa singil sa serbisyo ng punerarya sa kasalukuyan, kung saan umaabot na ng kabuuang 15,000 piso ang mababang gastusin sa isang tradisyonal na paglilibing, 10,000 piso sa serbisyo ng punerarya, at nasa 5,000 piso para sa paglilibingan sa isang municipal cemetery. Sa isang private crematorium, aabot mula sa 17 hanggang 30,000 pesos ang ginagastos. So kung pagbabasihan natin yung presyo, mas mahal ang pasunog kaysa ililibing kung ikukumpara natin sa mga public cemetery. Sa ngayon ay pending pa sa House Committee on Social Services ang naturang panukalang batas na pagtatayo ng mga government crematorium. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa iba pang balita, pinaghahandaan na ng pamunuan ng Social Security System o SSS ang posibleng pagtataas ng pensyon ng kanilang mga miyembro. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Suportado na ng SSS ang mga panukalang batas na magtataas sa pensyon ng mga miyembro nito. Ayon kay SSS Commission Chairperson Amado Valdez, pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ang mga pamamaraan kung paano pa mapahahaba ang buhay ng pondo ng ahensya kung sakali mang maisabatas ang pension increase. Ang isa sa kanilang mga opsyon ay dagdag na 500 piso sa lahat ng mga pensioner kada taon sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. Nangangahulugan ito na sa taong 2020 ay aabot na sa 2,000 ang kanilang pension increase at ang pondo naman ng SSS ay tatagal hanggang 2027. May option naman na 2,000 across the board pension increase, subalit hahatiin sa 5 tranche o bahagi. Unang makatatanggap ay ang 20% ng mga pinakamatatandang pensioner at persons with disabilities na mag-uumpisa sa 2017 pero tatagal lamang ng hanggang 2025 ang fund life. At ang isa pang opsyon ay ilalagay ang dagdag na pensyon sa Provident Fund na maaaring i-withdraw ng pensioner o kamag-anak pagkatapos ng 5 taon kasama na ang interes. May iba pang opsyon na sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng SSS pati na ang taong itatagal ng pondo nito. The big factor dito is how we could stretch the fund up to a certain length of time of many years where we have a window to be able to catch up later. Isa sa mga prioridad ngayon ng SSS ay isulong ang isang batas na mag-uubliga na ang 25 to 30% ng financing ng lahat ng toll regulatory projects ay dapat manggaling sa pension fund ng mga Pilipino. So when you pay your toll, you're saying yung 25% babalik sa amin yan. So as long as that road is yours, as long as there are fees being collected there, you are ensuring that the working class is participating in the wealth generated by that toll project. Nilinaw ng SSS na wala sa option nila ngayon ang dagdag na singil sa kontribusyon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinampahan na rin ang disbarment complaint sa Korte Suprema si Senator Laila De Lima kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa bilibid drug trade at pagkakaroon ng relasyon sa dating driver. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi umano karapat-dapat manatili bilang abogado si Senador Laila De Lima kaya't sinampahan ito ng disbarment ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC at ng mga dating opisyal ng NBI na sina Reynaldo Esmeralda at Roel Lasala. Ayon sa grupo, nilabag ni De Lima ang kanyang panata bilang abogado dahil sa umano'y pakikipagrelasyon nito sa dating driver na si Ronnie Dayan at sa pagtanggap ng pera mula sa mga drug lord sa bilibid. May marriage contract po kami pinakita dito na magpapatunay itong si Ronnie Dayan ay kasal pa, hindi pa po hiwalay. As a public servant and a senator at that, bawal po yun, lawyer ka pa naman . Ginamit na basehan ng reklamo ang mga testimonyang isinumite sa nakaraang pagdinig ng Kongreso na sapat umano upang maalis sa pagkaabogado si De Lima.
Ma-establish mo lang na meron talagang ginawang mali. Yun na yun. Ngunit ayon kay De Lima, nagiging katawa-tawa na ang pagnanais ng kasalukuyang administrasyon upang maidiin siya. Dati nang sinampahan ng disbarment si De Lima noong 2012 matapos suwayin ang utos ng Korte Suprema na payagang makalabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. Ngunit hindi pa ito nadidesisyonan hanggang sa ngayon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinaiimbestigahan na sa Philippine National Police ang mga kaso ng pagpatay sa magkapatid na sina Loren and Petronio Rosales Jr. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nais ni Senator Richard Gordon na imbestigahan agad ng pulisya ang kaso ng pagpatay sa magkapatid na si Loren at Petronio Rosales Jr. Nito lamang Oktubre, pinatay ng mga di kilalang suspect si Petronio Rosales, isang abogado na humahawak sa kaso ng napaslang din niyang kapatid na si Loren. Si Loren ay pinatay naman na isang pasahero sa jeep 3 buwan na nakakaraan. Ayon kay Senator Gordon, kailangan makita ng publiko na agaran ang aksyon ng pulisya sa ganitong mga kaso. Katunayan, bahagi pa niya ng rekomendasyon sa report ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang agarang pag-iimbestiga sa mga pagpatay at ang pagsasampa ng kaso ng pulisya. Ngunit para kay Senator Antonio Trillanes IV, hilaw pa ang lalamanin ng committee report dahil hindi pa naririnig ang ilan sa mga manibagong kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Dismayado rin siya na tinapos agad ang investigasyon ng Senado. Well, hindi siya pwede because it's a continuing phenomenon. May mga recent cases ulit. May mga hindi pa nga siya na-hear na case. So talagang it's just a whitewash, if not a cover-up altogether para ma-appease yung kanilang political patron na si President Duterte. Marami pa anyan dapat tingnan ng Senado, katulad ng pagpatay ng umanay 2 nakamaskarang pulis kay Zenaida Luz na isang anti-crime crusader sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Trillanes na kung patas at walang pinoprotektahan si Senator Gordon, dapat payagan nito ang investigasyon sa kaso. Basically, ang Senate, you can investigate anytime you want to. Depende yan sa chairman. Kung yung chairman, ang trabaho lang niya talaga ay pagtakpan yung presidente, wala talagang mangyari. Sang-ayon naman si Senator Laila de Lima rito. Premature naman talaga yung pagkaka-terminate ng proceedings kahit hindi pa nga lahat ng mga CHR witnesses na matagal nang naghintay, nakaabang na tatawagin sila kasi 2 lang yung na-present so far. Maaari naman magpasa ng dissenting o hiwalay na report ang 2 senador, depende kung hindi sila sasang-ayon sa lalamanin ng committee report na ipapasa ni Committee Chair Senator Richard Gordon sa oras na magbukas muli ang sesyon ng Senado. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pumalaot ang mga kababayan nating mangingisda sa Scarborough Shoal isang linggo makalipas na dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ikinatuwa ng mga mangingisda ang balitang hindi na itinataboy ng Chinese Coast Guard ang mga mamalakayan mula sa Zambales na pumapasok sa Scarborough Shoal. Miyerkules pa ng gabi ay nakakapasok na umano ang mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Okay na. Pinapayagan na sila dahil narinig ko kanina na open na daw sa puting buhangin daw, Scarborough. So wala pong insidente ng pagtataboy? Ay wala naman. Kahapon lang kasi kahapon ko lang kausap yung yung taga Mabayo na okay na daw. Sa kasalukuyan ay nasa 8 bangka mula sa Subic, Zambales na ang pumalaot sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagpapasalamat ang mga mangisda sa Duterte administration dahil sa pakipag-usap sa Chinese government. Ay, mas maganda. Mas maraming natutuwa sa mga ganyan. Kasi sa totoo lang talaga, Scarborough, yun talagang pang-ano namin sa gutom Una nang inanunsyo ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbabalik mula sa pagbisita sa China na sa mga susunod na araw ay maaari ng mangisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Subic, Zambales. At karikekatamong balitang Promdi.
Memuyang task force ng electric cooperatives king Central Luzon bang mibalik king normal a supply na ning kuryente king Cagayan na pong Isabela ang matinding may pinsala king bagyong Lawin. Ining report ng Grace Doctolero. Siyam nga aldaw kalpasan ti diligraga puting super typhoon Lawin adupay laing dagiti lugar ti Cagayan ken Isabela. Ngaging gaita akanito kat awan pay silaw wenno saan pay laing nga naisubli ti kuryentida. Gapo iti daytoy a problema. Nagtignay adago si Central Luzon Electric Cooperative Association ket nang bunganay dangarod ti makuna at task force kapatid wenno grupo dagiti power cooperatives nga apan tumulong nga mangsingpa kadagiti nadadael nga posposte ken linya ti kuryente sadyay Cagayan ken Isabela. Until such time na makapailaw po namin sila, hindi po namin iiwanan. Yun po ang commitment namin din. Nasurok nga siyam agasot alignment tinay patulod sa jay na sa ungalug lugar nga naapektaran ti didigratap no nga rod mapanda umarayat at tumulong nga mangsingpa kadagiti linlinya ti kuryente. Ang layunin po nito ay yung ma-restore po agad yung power sa pupuntahan po namin lugar, yung parte po ng Cagayan at parte ng Isabela. Ti Pontiria wenno tarigagay ti Central Luzon Electric Cooperative Association ket mapasubli ti mabiit ti supply ti kuryente kadagitoy duwa nga probinsya nga mabalbalin laing kuma ket tatamit laing nga bulan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija Province. Manalakad lang rehabilitation centers king local government ning Misamis Oriental bang makasaop king pamagbayong biye daring preso king provincial jail. Ining balita ng Weng Fernandez. Planong magtukod sa lokal nga panggamhanan sa Misamis Oriental ug bag-o nga rehabilitation center. Kini aron mokunhod ang problema sa kapiot ug aron usab matabangan nga magbag-o sa kinabuhi ang mga preso. Sa pagkakaron, moabot na sila sa sobra sa 6 kagatos nga mga binilanggo sa provincial jail nga kadaghanan dunay kasong may kalambigitan sa illegal nga droga. Para to na siyang mabalhin sa mas dako, mas luwag na lugar nga dili in town sila mainitan. Dili siya bilangguan rehabilitation center kay doon na siya mga classroom, na siya mga teacher, TESDA and hopefully pagawa sila NC2 certified sila nga may mong mag-apply og trabaho. Gibalita usab sa provincial jail warden ang dako nga kabag-uhan sa ilang ginsakpan. January 1 tobacco free namin dire. January 1 effective January 1 2017. Illegal drugs massive ang among kampanya to niagi mga bulan. Kaluoy sa Ginoo karon wala namin nadunggan nga naikadruga dinhi karon. Dungan sa Prisoners Awareness Week ay nagpatigayon og mga dula, concerts, psychological ug legal consultation sa mga binilanggo. Weng Fernandez, UNTV, Balita ug Tabang, Cagayan de Oro City. At yan ang katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. Pitong pulis sa Negros Province ang inili sa pwesto matapos masangkot sa operasyon ng iligal na droga. Samantala, naaresto naman ng Los Baños Police ang dalawang tinaguriang Shabu Queen sa Laguna kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Hindi na nanlaban pa sa mga otoridad ang dalawang babae nang arestuhin ng mga pulis sa isang anti-drug operation sa Los Baños, Laguna kaninang madaling araw. Nasamsamang ilang pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia matapos halugugin ang bahay ng dalawa sa bisa ng search warrant. Tinagurian umanong Shabu Queen sa Los Baños sina Rosalina Lumaybay at Enerlita Eusebio at parokyano ng mga ito ang mga tricycle driver. Nagbebenta rin umano ng droga ang dalawa sa ilang estudyante. Si Aling Rosalina, siya pong in charge doon sa may coastal area. Ito namang si si Aling Emilita. Siya naman ang in charge dito sa upper portion ng Los Baños. Nakakulong na ngayon ang mga suspect sa Los Baños Police Station. 7 tauhan naman ng Negros Regional Police Office ang inalis sa pwesto matapos masangkot sa issue ng illegal na droga. Ang mga ito ay sina Superintendent Santiago Rapis, Superintendent Rosauro Francisco, Superintendent Jacob Crisostomo, Superintendent Leonardo Angcon, Superintendent Lino Dalisay, Chief Inspector Jomari Oseno at Chief Inspector Rico Santo Tome. Sa ngayon ay inilipat muna sa ibang lugar ang mga nasabing pulis habang patuloy na isinasagawa ang investigasyon. There are series of validations that were conducted by the R2. They were the one na nakitaan na may basis for their relief.
Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang isang mag-ama na umano'y miyembro ng Gun for Hire Group sa Pangasinan. Nakuha sa bahay nina P.O.2 Berson at Virgilio Mamerto ang ilang baril, granada at mga plastik na hinihinalang naglalaman ng shabu. Sa ngayon ay sinasailalim na sa pagsusuri ang mga nakumpiskang baril kaugnay ng hinalang ginamit ito sa mga serye ng pagpatay sa probinsya. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. at 31 araw na po ang nakalipas. Mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre, ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang magiging weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, June, at sa ating mga kasambahay sa itong weekend natin, na-expect natin merong mga pag-ulan tayong mararanasan, lalo na yung area ng Mindanao dahil patuloy na iiral itong Intertropical Convergence Zone. Wala tayong bagyo na na-expect na makaka-apekto sa ating bansa, pero yung ITCZ na yan, yun yung breeding ground o breeding area ng isang tropical cyclone at posible na next week ay merong mabuo na isang bagyo. June? Sige, Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Intertropical Convergence Zone nakaka-apekto nga po sa may area ng Mindanao, Visayas at yung area po ng Palawan. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Bicol Region kasama na rin po ang Mimaropa at Calabarzon na makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtaman pong mga pag-ulan. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng biglaang mga pag-ulan o yung tinatawag po natin na thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuguegarao 34, sa Baguio naman po is 16 to 26 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Buong Visayas, makulimlim pa rin po at meron pong mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulang mararanasan. Sa Iloilo City at Tacloban hanggang 31 degrees Celsius ang posibleng maitalang maximum temperature bukas at 30 sa Metro Cebu. Samantalang buong Mindanao din ay apektado nga nitong ITCZ at meron po diyang light to moderate rains na mararanasan lalo na po yung Caraga region. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang temperature, gayon din po sa Metro Davao at sa mga area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise 5:50 AM, atin naman pong sunset 5:29 PM. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo. Umabot na sa 19 ang bilang ng mga nagpositibo sa Zika virus sa bansa. Sa tala ng Department of Health, 12 ang nagmula sa Western Visayas, 13 sa National Capital Region at Calabarzon at 1 sa Cebu na mga nagdadalang tao. Ayon po sa DOH, mahigpit nilang binabantayan ang kondisyon ng buntis bagaman wala namang nakikitang anumang abnormalidad sa ipinagbubuntis nito sa pinakahuling check-up. Mapanganib ang Zika virus sa buntis dahil maaaring magkaroon ng congenital defect na microcephaly ang sanggol. Patuloy na ring dumadagsa sa mga pantalan ang mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan ngayong long weekend. Paalala naman ng port management na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na bagay upang hindi maantala ang mga pagbiyahe. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Magandang gabi, Aiko. Magandang gabi, June. Tinatayang nasa 9,292 na ang mga pasaherong nakabiyahe mula pa noong October 25 para sa UNDAP. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Maging ang mga shipping ay handa na rin sa pagdagsa pa ng mga biyahero. Tinitiyak naman ng Philippine Ports Authority na hindi magkakaroon ng uding ng mga pasahero sa mga barkong bibiyahe.
Paalala rin ng Philippine Coast Guard sa mga pasahero na makipagtulungan sa mga pamunuan ng mga pantalan upang hindi maantala ang pagbiyahe. Dagdag pa ng PCG Auxiliary na may threat man o wala ay mahigpit nilang babantayan ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Samantala, isa lamang si Aling Navy sa mga pasaherong na-delay ang pag-alis ng barko biyaheng Cagayan de Oro. Inidiyak naman ng PTA at Tugo Group Incorporated na bagaman hindi maiwasan ang anumang delay o cancellation ng mga biyahe ay magiging maayos ang pagsasaludar sa mga pasahero. At tinitiyak din ng Philippine Ports Authority at ng pamunuan ng Manila North Harbor Port Incorporated na magiging maalwan ang mga pasahero sa kanilang paghihintay dahil sa maayos at kompletong pasilidad sa loob ng passenger terminal. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nakauwi na sa bansa ang 5 Filipino seafarers na pinalaya ng Somali pirates matapos ang mahigit 4 na taong pagkakabihag. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Angela, pasado alas 5 ngayong hapon nang ipresenta nga ng Department of Foreign Affairs sa media itong 5 Pinoy seafarer na dinukot at binihag ng mga Somali pirates noong taong 2012 sa isang bahagi ng karagatan sa East Africa. Kabilang sa mga Pinoy na pinalaya sila Arnel Balbero, Elmer Salvador Balbero, Antonio Austero Libres Jr., Edwas Aques Tiningal Jr. at Ferdinand Jacinto Dalit. Ikinuwento kanina ng mga tripulante kung gaano kahirap ang kanilang naging sitwasyon sa panahon ng sila ay bihag pa ng mga pirata. Ayon dito kay Elmer Balbero, kadalasan silang ginigipit sa pagkain at 1 litrong tubig lamang ang ibinibigay sa kanila sa loob ng isang araw. Sapilitan rin umano silang pinagtatrabaho ng mga Somali pirates at pinagbabantaang sasaktan kapag hindi sumunod. Nangako naman si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na bibigyan ang mga nasabing seafarer ng tigi 100,000 piso na magagamit para sa pangkabuhayan. Sasagutin rin ng gobyerno ang libreng hotel accommodation ng mga ito kasama ang kanilang pamilya, maging ang kanilang pamasahe pauwi ng kanilang mga probinsya. March 26, 2012, nang i-hijack ng Somali pirates ang Omani flag fishing vessel Naham 3 habang naglalayag sa karagatang sakop ng Seychelles, East Africa. Sa patuloy na negosasyon ng international mediator, pinalaya na rin ng mga pirata ang 26 na bihag nito sa loob ng mahigit 4 na taon. Emosyonal naman silang sinalubong ng kanilang mga kaanak dito sa NAIA Terminal 3 at lubos na nagpapasalamat dahil matapos nga ang mahigit 4 na taon na pangungulila ay muli nila itong nakasama. Angela, after nga dito sa NAIA Terminal 3 ay magtutungo itong 5 Pinoy seafarer kasama yung kanilang mga pamilya sa isang hotel upang magkaroon ng munting salo-salo kasama ang ilang opisyal ng DFA. At kasama nga rin ng dumating dito sa bansa kanina yung 4 na Cambodian na national na kapwa rin nila naging bihag ng mga Somali pirates. At ang pamahalaan na rin natin dito sa Pilipinas ang mag-aasikaso ng kanilang mga dokumento pabalik sa kanilang bansa. Yan muna ang latest live mula pa rin dito sa NAIA. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano. Live na nagulat mula sa NAIA Terminal 3. And for the news abroad, U.S. First Lady Michelle Obama campaigns with Democrat nominee Hillary Clinton for the first time in the battle state of North Carolina as Clinton continues to take the lead in recent polls. James Buntuyan reports. As elections draw near, Democrat Hillary Clinton sends one of her most influential surrogate to North Carolina, an important battleground state for November 8. U.S. First Lady Michelle Obama is with Secretary Clinton for the first time, campaigning at North Carolina, encouraging voters to take advantage of early voting. Obama warned Clinton supporters of complacency after recent polling shows her leading Donald Trump. So when you hear folks talking about a global conspiracy and saying that this election is rigged, understand that they are trying to get you to stay home. They are trying to convince you that your vote doesn't matter. In this country, the United States of America, the voters decide our elections. They've always decided. Voters decide who wins and who loses, period, end of story. Obama also touted Clinton's record, saying that the only clear choice for America is the Democrat nominee.
She has more experience and exposure to the presidency than any candidate in our lifetime. Yes, more than Barack, more than Bill. So she is absolutely ready to be commander-in-chief on day one. And yes, she happens to be a woman. The First Lady has become one of the most influential voice for Mrs. Clinton's campaign, hitting Trump even without mentioning his name in her speeches, especially regarding sexual assault allegations that Trump has recently been battling. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland. NATO allies strengthen their presence in the Black Sea in its biggest military buildup on Russia's border since the Cold War. Lynn Luders has the news. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in einer getrennten Sitzung mit dem US-amerikanischen Verteidigungsminister und dem deutschen Verteidigungsminister am Mittwoch am Rande eines NATO-Verteidigungsministerrats getroffen, das mitten in Spannungen mit Russland im Anstieg von Ostseen. Today, we also discussed progress in strengthening NATO's presence in the Black Sea region, with a Romanian-led multinational framework brigade on land. And we are working on measures in the air and at sea. And I'm pleased to confirm that several nations indicated their willingness to contribute to our presence in the Black Sea region on land, at sea and in the air. Wie man erwartet, schließen sich Frankreich, Dänemark, Italien und andere Verbündete den 4 Kampfgruppen an, die durch die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien und Kanada geführt sind, um nach Polen, Litauen, Estland und Lettland mit Kräften im Intervall von der gepanzerten Infanterie zu Drohnen zu gehen. Der berichtete Einsatz kommt, wie die NATO seine größte militärische Zunahme auf Russlands Grenzen seit dem Kalten Krieg plant, um mögliche russische Aggression abzuschrecken. Lynn Lüders, UNTV Nachrichten und Rettung, Stuttgart, Germany. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Susubukan ng Malacanang Kamao na makaagapay sa 4-0 record ng BOC Transformers sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa elimination round ng 5th UNCV Cup sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. De La Cuesta fakes position defense. Uy, ganda ng flyby. Gagkat, kanina pa nila ginagawa ito. Pasok yan. Isa na namang mahigpit na sagupaan ang matutunghayan sa linggo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Sa unang pagkakataon ngayong season, magtutuos ang defending champion AFP Cavaliers at ang Malacanang Kamao sa main event ng triple header ng UNTV Cup Season 5 alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Tanging ang Malacanang team ang wala pang talo sa Group A na may 3-0 win-loss record. Samantalang ang AFP Cavaliers naman ay may 2 ng panalo at 1 talo. Noong nakaraang season, hindi nakatikim ng talo ang AFP sa first round eliminations. Kaya para sa defending champion, gagamitin nila ng husto ang halos 2 linggo upang paghandaan ang Kamao team. Yun, siguro para sa akin, blessing in disguise eh. Kasi at least kailangan sa isang team medyo matalo ka rin para maramdaman mo na hindi ka pwedeng mag-overconfident lagi. Sabi ko sa kanila, wake up call sa atin to. Natalo tayo, sana hindi na mangyari ulit. Practice tayo ulit. Balik natin yung winning tradition ng AFP. Samantala, porsigido naman ang Malacanang Kamao na maitala ang kanilang ika-4 na sunod na panalo. Tinalo ng Malacanang Kamao ang VFP Firefighters noong nakaraang linggo at ang VFP naman ang tumalo sa AFP noong October 9.
So paghahanda rin namin, so alam naman natin galing rin sa pahinga ang AFP. So wala lang kaming iniisip, magpa-practice kami. One game at a time lang kami. Ayon pa sa Malacanang, mataas ang moral ng kanilang team, kaya naman maganda ang kanilang samahan at plays. Sinabi lang namin, lalo na para kay Presidente ito, kaya tayo kamao. Kaya lang inaano namin sa kanila, sa samahan namin, talagang maganda na. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Sa pagbabalik ng veterano na si Jeffrey Santos sa Isang Araw the Movie, naniniwala ito na mas maganda ang ikatlong yugto kumpara sa naunang dalawang serye. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Bukod sa espesyal ang mga artistang nagsiganap dito sa Isang Araw, ikatlong yugto, piling-pili din ang location shooting ng pelikula. Dahil mula sa Tagaytay, nandito kami ngayon sa napakagandang tanawin ng Batangas. Bukod sa mga magagandang eksena, kapansin-pansin din ang mga breathtaking views na mapapanood sa pagbabalik ng Isang Araw, ikatlong yugto. Tapos yung mga locations natin, kakaiba. It's not always that you see locations like these. And kung paano nakita itong nag-iisang lugar na to sa inilaki-laki ng lugar na to. may ganung aspeto. Ang batikang aktor na si Jeffrey Santos ay kasama din sa part 2 ng pelikula. At ngayon ay magbabalik siyang muli bilang si Governor Angelo San Diego. Aniya, kitang-kita ang potensyal ng Isang Araw the Movie na makipagsabayan sa mga pelikulang ipinalalabas sa loob at maging sa labas ng bansa. Sabi ko, wow, CGIs, and then yung bilis ng editing, cut-through technology used to edit the movie. Sabi ko, wow, grabe yung budget na ginugol dito ni Kuya Daniel at saka yung dedikasyon ba. Samantala, madaragdag naman sa line-up ng star-studded film na ito si Andrew Schimmer, na gaganap bilang anak ni Governor Angelo. Ayon kay Andrew, matagal na niyang pinananabikang mapasama sa one-of-a-kind film. Kasi pag minsan matagal ka na, minsan kahit na dumadating yung project, nawawala na yung excitement. Lalo na pagka paulit-ulit yung ginagawa mo, paulit-ulit yung genre, paulit-ulit yung roles. Etong project na to, in fairness, grabe excitement ito. So it's a must na mapanood siya ng tao sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon ng mundo ngayon. Nagpapasalamat naman si Andrew na makabahagi sa advocacy film na may puso para sa manonood. Alam mo yun, parang something new, something different. Yung pag napanood mo, alam mo, hindi ka lang proud na kasama ka or ginawa mo, proud ka na may matututunan yung taong nanonood. May lesson, di ba? Kaya isama ang buong pamilya sa darating na Nobyembre sa natatanging pelikula na hinahangaan maging sa ibayong dagat. And I was blessed enough na isinama niya ako sa abroad premieres natin like Hong Kong and Singapore. And yung nakita kong reaksyon ng tao, yung pagtanggap sa kanya, if they enjoyed part 2, they will ask for more ng part 3. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa iyo, Angela. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa bus terminal sa Cubao sa mga oras na ito, pati na rin ang traffic situation sa mga lansangan sa paligid ng terminal. Mula sa EDSA Cubao, ito ang balita ni Grace Casin live. Yes, Grace. Angela, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pasahero sa Araneta Bus Terminal sa mga oras na ito. Ayon sa pamunuan ng terminal, tinatayang aabot sa 7 hanggang 10,000 ang mga pasahero na daragsa ngayong maghapon hanggang mamayang hating gabi.
At tiniyak naman nila na sapat ang bilang ng mga bus na babiyahe dahil una nang nagbigay ng special permit ang LTFRB sa 1,700 na bus na babiyahe ngayong long weekend. Samantala, ubos na ang ticket ng mga air-conditioned bus sa Araneta Bus Terminal. Pero sa mga ngayon pa lang po pupunta ay meron pa naman po kayong mabibili dahil available pa naman ang mga ordinary ticket hanggang sa mga oras na ito. Samantala, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko ngayong oras na ito dito sa kahabaan ng Cubao. Sa ngayon po ay mabigat na ang daloy ng trapiko sa area po ng Cubao at magsisimula po yan sa area ng North Avenue. Ang southbound lane po ng EDSA sa area ng North Avenue ay moderate to heavy traffic na po ang mararanasan hanggang sa area po ng tramo. Ang North EDSA naman po magsisimula po sa Taft Avenue ang moderate to heavy traffic. Dire-diretso na po yan hanggang makarating kayo sa Balintawak dahil rush hour na po sa mga oras na ito. Samantala, ang C5 E. Rodriguez naman sa Pasig, ang right lane po niyan from Makati to Libis ay moderate traffic po ang nararanasan ng ating mga motorista. Ang left lane naman po from Libis to Makati ay moderate traffic. Ang Recto Avenue po sa Maynila, ang left lane po niyan going to Divisoria ay light to moderate traffic po sa mga oras na ito at ang right lane going to Legarda ay light traffic din po sa mga oras na ito. Yan po muna ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA ngayong oras na ito. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nagulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.